ginamit ako ng hindi inaasahan. Napilitan akong huminto. Sa katahimikan na yon, walang mikropono o madla, napagtanto ko, nakakabit ako sa sistema, ngunit hindi sa puno ng ubas. Ibinalik ako ng Ama sa pagpapakandili. Ang pagputol ng sakit na yon ay nagbalik sa akin sa lihim. At doon, natuto akong manatili muli. Hindi bilang isang taong tumutupad ng obligasyon, kundi bilang isang taong humihina. At ikaw? Abala ka lang ba sa mga bagay ng Diyos o tunay na konektado sa Kanya? Nabubuhay ka ba sa pananampalataya na mayroon ka noong ilang taon na ang nakalipas, o ang iyong ugat ay umaagos pa rin ngayon? Ang mga tanong na ito ay hindi para magparatang, kundi para magpagising. Dahil ang pananatili ay hindi otomatiko. Ito ay araw-araw na pagpili. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng espiritual na ang mga taong nagpapanatili ng araw-araw na gawin ng pagdarasal, pagmumuni-muni, at pagbabasa ng salita ay may mas mataas na antas ng kagalingan kaysa sa mga nabubuhay ng kanilang pananampalataya sa paraang kultural lamang. Kinukumpirma nito ang itinuro na ni Jesus, sa labas ng puno ng ubas, lahat ay natutuyo. Ngunit ang pananatili ay nagdudulot ng tunay, nasasalat na buhay, kahit sa emosyonal na aspeto. Isipin mo kung ilang beses mo nang sinubukan na manalo ng mag-isa, isang bisyo, isang krisis, isang kahinaan. Ang pagsisikap ay tila gumagana sa loob ng ilang araw, ngunit kaagad kang bumalik sa simula. Nagbabala na si Jesus, kung wala ako wala kayong magagawa, Juan Kabanata 15, Talata 5. Karamihan sa atin ay nakakaranas ng siklo na ito, sinusubukan natin sa sarili nating lakas, bumabagsak, nabibigo. Ngunit ang puno ng ubas ay hindi humihingi ng nag-iisang pagsisikap, humihingi ito ng pagpapakandili. Ang bunga ay hindi ipinanganak mula sa pagkabalisa ng sanga, kundi mula sa katas na dumadaloy ng hindi nakikita. At huwag kang magkamali, ang pananatili ay hindi komportable. Nangangahulugan ito ng paglaban kapag